LDR noon pero married couple na ngayon. Hi, it's Mara Jezebel again and welcome sa another episode na aming A Day in Our Lives. As we embrace our married life here sa Canada, paano nga ba yung buhay namin dito bilang mga nagsisimula pa lang? Good morning! Ngayong araw nga pala yung orientation ko sa kumpanya na papasukan ko. 7 AM na yan ng umaga at gumagayak na rin si husband para sa pagpasok niya sa kanyang trabaho. 2 weeks muna ako nagpahinga bago ako naghanap-hanap ng mapapasukan ko. Pero sa 2 weeks na yon ay marami na rin akong naasikaso. Mga importanteng bagay para sa mga katulad kong baguhan lang dito sa Canada. Gandaan lang sa katulad ko na merong open work permit, kahit ano ay pwede kong maging trabaho. Kung baga walang limit, so pwede kong pasukan as long as kaya ko. Unlike nung may mga close permit na dun lang talaga sila sa company nila. Unti-unti na nga palang nawawala yung mga snow sa labas, pero grabe, doble yung lamig sa ngayon. At dahil for orientation na nga ako, heto ang dami kong kailangang basahin, mga kailangang aralin. From 8 AM to 10 AM ay ito nga lamang yung ginawa ko para makapag-focus ako. 2 PM pa yung schedule ko at 15 minutes lang naman yung kailangan kong lakarin. 10 AM na to at kailangan ko nang mag-asikaso. Umuwi naman ng 11 AM si husband para sa kanyang lunch break. Niligpit ko na muna yung mga pinagkainan namin kaninang umaga. Ganito kami habang wala pa akong trabaho at di pa masyadong busy ay sinisikap ko na palaging bagong luto yung kinakain namin. Sobrang sarap lang din sa feeling na na-appreciate niya naman yung mga ganong bagay. Pero dahil wala akong masyadong oras sa ngayon, niluto ko na lang muna sa air fryer itong chicken. Di ko na nga din to na marinate pero nilagyan ko na lang to ng konting pampalasa. Pero okay lang dahil naalala ko mayroon pa nga pala kami dyang gravy na na-take home namin from KFC. Ang usapan namin kahit mag-start na ako sa work ko ay palagi pa rin siyang uuwi tuwing lunch break niya para mabisita niya kahit papano si Ali. Sa ngayon, okay na muna kami na si Ali pa lang yung baby. Nagpaplano na rin naman talaga kami na magkaroon na ng baby pero hindi pa sa ngayon. Marami pa rin kaming mga bagay na kino-consider. Pero kung ibibigay sa amin ng Lord ngayon, as in ngayon na, eh okay lang din. Katwiran nga niya, okay lang mahirapan sa ngayon at least may baby na. Pero kasi hindi ngayon ganun kadali. Kailangan ma-reach ko muna yung qualification nila para maging eligible ako sa kanilang employment insurance. Yung mga workers kasi dito o yung mga tao dito ay may natatanggap silang insurance from the government kapag biglaan kang nawalan ng trabaho nang hindi mo naman sinasadya or hindi ka makapagtrabaho nang hindi mo naman kasalanan. Anyway, habang inaantay ko na maluto yung mga sinalang ko ay heto na malansya na muna ako ng mga isusuot ko for orientation. Ngayon, balik naman tayo dun sa employment insurance na sinasabi ko o yung tinatawag nila na EI. Kasama na dito yung maternity benefits kung saan may matatanggap ako monthly after giving birth for 1 year. So kahit wala akong trabaho, malaking support yun sa amin bukod pa yung matatanggap ng baby. At ang main requirement nun is makapag-render ako ng minimum 600 hours of insured work bago ako mag-claim. Kaya naman ngayon ay work muna. Past 11 na nga to at dumating na rin si husband kaya naman nag-prepare na rin ako ng lunch namin. Sobrang dami nga magbigay ng gravy sa KFC so nakapag-take home pa kami. Naligo ka na? Hindi pa. Hindi ka na? Okay lang. Hindi ka doon? Hindi ka doon? Pagkaalis nga niya, nag-asikaso na rin ako ng sarili ko. Plano ko sana mga 1:30 ako aalis para medyo mahaba pa yung time allowance ko sa paglalakad. Pero sabi niya ay nagpaalam siya saglit sa work niya para maihatid ako kasi nga sobra yung lamig ngayon at di ko kakayanin kung maglalakad lang ako. So babalik siya before 2 para sunduin ako. 2 minutes drive away lang mula dito sa amin hanggang dun sa magiging trabaho ko. Na-try na rin namin tong lakarin and it took us like 10 to 15 minutes. Kaya nga dito sa paghahanap ko ng mapapasukan ay napakadami rin namin naging consideration since wala nga public transport dito sa location namin at hindi naman tayo maalam mag-drive. So sa mga walking distance lang tayo nakapagpasa ng application. Di kasi natin masasabi kung palagi tayong mahahatid sundo sa work. Plus sabi ko dapat yung magiging work ko ngayon is something na pwede ko pa rin maging part-time kapag dumating na yung point na mag-aalaga na ako ng baby. O diba, planado. First job ko to dito sa Canada at first time ko rin sa ganitong industry. Pero gusto kong patunayan yung sarili ko. Alam kong hindi madali pero sabi nga nila walang mahirap sa taong nagsusumikap. At para sa akin wala nang masihirap pa sa mga naranasan ko growing up. Kahit nga nung nasa Nigeria pa ako, naging motto ko na yung hindi ko pa naman ikakamatay to kaya go lang.
Marami na akong napagdaanan at alam kong marami pa rin akong dapat na matutunan. Simula pa lang to at magpapatuloy tayo tulad ng nasimulan natin dito sa social media. Kaya naman, Canada, ready na ako. Marahil hindi ito yung dream job ko, hindi rin ito yung dream country ko, pero ito yung dream life ko. Yung makasama yung taong mahal ko, kahit saang bansa pa yan. Wala na snow pero malamig na. Pagka naglakad ka, babalik ka. Thank you, Mom! After some assessment, wala pang 10 minutes ay pinauwi na rin nila ako ng bahay. Via Zoom meeting lang pala yung orientation ko at kung mas convenient daw akong gawin to sa bahay, pwede na daw akong umuwi. Buti na lang nagantay pa ng konting oras si husband so nakasabay pa ako sa kanya pabalik ng bahay bago siya bumalik ulit sa work niya. Anyway, eto ipapasilip ko sa inyo how we started. 4 kami at ang babata pa ng mga makakasabayan ko. Thank you. Welcome to the team. Jessa, go ahead. Hi everybody, my name is Jessa Roldan. I'm just a newcomer here in Canada, so I'm looking for a part-time job, but if they can give me full-time, I would really appreciate it. Okay, so you're open to doing full-time as well? Yes. I think that they did say you were full-time, Jessa, just so you know. Okay. So what we're going to do next is we're going to collect your uniform sizes. This way I can make sure that I organize your uniforms for pickup. So if you know your size, let me know what that size is. Jessa, for you, you're probably used to a number, right? Yes. So what is your regular dress pant number that you would regularly buy back in the Philippines? I use my waistline like 29, 30. Okay, perfect. I'll do the converting. Later. That's an international sizing. So ayun, hindi ko nga alam kung paano ko tatapusin ng video na to. So maybe that's all for now. Salamat sa pagsama sa aking Get Ready With Me. Hanggang sa muli mga manang. Bye!